Send it. Send it. Yun. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video. Breaking news guys. Breaking news. Kakapasok lang ng balita. Senator Trillanes kinasuhan ng cyber libel itong si Harry Roque. Naku, patay na Harry Roque. Yan, kasi ang daldal mo, di ba? Banat Bay. Di ba? Yan, si Banat Bay. Di ba guys? Talagang pag bumirada yan, iba yan. Talagang bibirain yan kung sino gustong birain. SMNI, yan pa, isa sa pinakamatigas na ulo sa media. SMNI. Di ba? Sinuspend na nga ng Kongreso. Di ba? Tapos ngayon, ito na. Di ba? Tinanggal na nga kanila prangkisa. Independent. At ngayon, banat parang nabanat. So kaya hindi na nakatiis. At bukod doon guys, kahit yung mga ibang Duterte vloggers na kung saan ay talagang binakpakan nitong si Trillanes nung panahon. Lalo na panahon nila guys, di ba Duterte? Nung panahon nila itong si Trillanes, kung ano-ano pinagsasabi sa kanya. Di ba? Sinabi sa kanya na siya daw ay sundalong kanid. Pinagtawanan. May tililing daw itong si Trillanes. At ang pinakamatinding akusa ay binenta daw niya ang Scarborough Show. Di ba? Yung back channel. Di ba? Trillanes, binenta mo ang Scarborough Show. Di ba? Sabi ka na, pumunta ka ng China. Binenta mo doon. Yun ang akusasyon. At talagang guys, talagang yung pumatok yun nung kasagsagan ng pagka-presidente nitong si Digong. Talagang maraming naniwala. Kaya pag nagsasalita, kahit ito guys, napaniwala din. Kaya pag nagsasalita, di ba? Itong si Trillanes, wala nang halos naniniwala. Para naumay na taong bayan sa kakabira niya kay Duterte. Pero yun na nga guys, sa panahon ngayon, nag-iba yung mundo. Bumaliktad guys. Bumaliktad ang mundo ngayon. Na kung saan lahat pala ng binibintang kay Trillanes ay ginagawa pala ng mga Duterte supporters, especially itong si Duterte. Kaya hindi na siya nakatiis. Hindi na nakatiis itong si dating Senador Trillanes. Nag-file na siya, kinasuhan na, hinabla na sila. Kasi talagang hindi siya tinatantanan. Kaya kumbaga, rumes back siya. Binalikan niya yung mga pro-Duterte supporter. Talagang sinisingil niya na ngayon. So narito guys, panoorin muna natin yung mismong balita at tuloy natin ang ating reaction. Alright? Pasok, Trillanes. Send it. Send it. Yun. Eh, muna kayo saglit lang eh. Mike. Okay na kayo. Ngayong araw po ay magpa-file tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI at yung vlogger na si Mana, ilang pro-Duterte vloggers at trolls, no? At ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan ng panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Ano po yung laman? Ano po yung mga paratang? Ang paratang ng karamihan ay dahil binenta ko na yung Scarborough. No? Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakaswa ko na sila. So, anong mga particular like kaso po ninyo, please? Libel at cyber libel charges. Libel at cyber libel Estela charges. Cervania E. Aquino versus London Cayaga E. Castillo. Table 3 po. Kasi po for Caloocan, tayo
napapanahon yung pag-announce dyan, no? Sasabihin natin yun Again po, Cristina Sebanya E. Aquino versus Dondon Tayaga E. Castillo. Table 3 po kay Fiscal Corpus. Jerry de la Cruz Yambao versus Mark Landan R. Torres and Ashley K. Puzon Torres. Tinatansya niyo raw ba, sir? Tinatansya po ba natin, sir, para makatulong tayo sa mga constituents natin sa Caloocan kung talagang may intention na po tayo? Kasi di ba yung auntie niyo brother po ay tumakbo rin? Sabi ko nga, hindi yan napapanood sa puntong ito. Basta ngayon, nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro-Duterte vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at libelous statements laban sa akin. So, yun po ang gagawin So, natin bakit ngayon. ngayon lang po kayo nag-file? Ang kaso, since malapit na po ang election, ngayon lang po kayo nag-file. Kasi So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang galit na itong si Senador Trillanes. Talagang magpapile na siya ng kaso. Hindi na siya nagdalawang isip, talagang babalikan at babalik. Dahil nakita niya, sabi niya, di ba? May justisya na ngayon. Hindi kagaya ng panahon ni Digo. At ang delegates dito, di ba? Sila Banat Bay guys, di ba? Sila Banat Bay, delegates dyan. Baka mamaya, di ba, pag nasa palang kaso, mawawala yung channel. Di ba? Sayang, di ba? Sayang. Halos almost 800k na yung kanyang subscriber, followers guys, di ba? Napakahirap nung biglang tatanggalin yun. Nakakita nyo dati si Ben Barubal, di ba? Oh, nawala na. Napakalaki rin ng channel guys. Kaya delikado yung mga pro Duterte na vloggers. Baka mamaya tanggalin yung channel. Napakahirap pa naman guys. Mawalan ng channel. Ako nga, di ba? Na-reuse content lang ako. Kaya na ano ka na, dahil nga pinaghihirapan natin to. Di ba? Nagbabalita tayo kagaya dyan. Pero at least confirm, hindi kagaya nung sinasabi ni Trillanes na atake lang. Kumbaga sa issue lang tayo. Sa issue lang tayo umiikot. Kagaya niyang breaking news, di ba? Na itong si Senator Trillanes ay nagsampa na nga ng kaso. At yung kay Harry Roque, kasi napakadaldal nitong Harry Roque, di ba? Talagang yung kampo ni Duterte, guys, puro na ng paninira sa gobyerno ni BBM. So, kagaya na sinasabi natin, guys, hindi tayo solid na BBM. Sipo nga tayo, di ba? Hindi tayo solid na BBM, pero sinusuportahan natin si BBM sa mga issue lang na tingin natin ay tama. So, ano may mga tingin natin tama? Una, yung West Philippine Sea, kung saan talagang lumalaban tayo, di ba? Tumatapak na yung mga Pilipino. Hindi dahil gusto natin yung gera. Dahil alam natin, guys, wala tayong kakayahan makipag-one-on-one. Sa China, mas malabo pa yan, guys, sa sabaw ng pusit. Kaya ginagawa natin, di ba? Yung karapatan natin na nasusulat, guys, nasusulat sa United Nations Convention, the Law of the Sea, at saka sa The Hague, kung saan nanalo tayo ng 2016, di ba? So, at yung ginagawa ni BBM na makikooperate sa mga kaalyado natin, lalo na yung Amerika, Japan, Australia, South Korea, at kung iba-iba pang mga kaalyado natin. Which is, kailangan natin dahil hindi natin kayang mag-isa. Totoo lang yan. Kaya pag narinig mo ang kampo ng mga Duterte, sasabihin siya, tuta kayo ng China, ay ng Amerika. Okay lang, di ba? Kaysa naman sa tuta ng China, di ba? Nung panahon ni Duterte, talagang tuta siya ng China. Dahil nga, ano man ang sabihin ng China, ano man gawin nila, wala sila ginagawa. Di ba? Hindi, actually, tinago pa nga, di ba? Yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Hindi kagaya ngayon guys, ano man ang gawin nila, nasa press na, binabalita na ng international community. Kaya nararamdaman ngayon ng China na nasisira na sila sa international community dahil sa pambubuling gagawin nila. At ngayong araw na to guys, may pupunta nga dun sa Bao de Masinloc, yung atin ito na koalisyon. Pupunta sila, civilian, para magbigay ng ayuda sa mga mangingisda doon. Tingnan natin kung ano mangyayari pagka ito talagang binulit. Ako, hindi natin alam. Talagang lalo nang sasama
yung pinaggagawa ng China sa mismong exclusive economic zone natin. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba yung ginawa ni Trillanes? Resbakan sila? Balikan sila? Di ba? Sa kabila ng tagal ng ang tagal na sinisira itong si Trillanes, di ba? Ngayon lang nagkaroon talaga ng pagkakataon na nakita natin na talagang may justisya na. Hindi kagaya nung kay Tigong. Kung sino yung gusto niyang ipakulong, di ba? Kaya nakita natin niya kay De Lima, di ba? Kung saan 3 kaso, mabibigat, no bail. Kanyang kaso, pero yung 2 kaso, dismiss na, yung isa na lang, at nagkaroon pa ng bail dahil nakita na mahina ang ebidensya. So, kayo guys, malaya po kayo mag-comment kung ano nasa loob niyo, kung tama ba ang pag-rest back nitong si Senador Trillanes. Alright guys, ganito na po. Kung ano susunod ko vlog. Thank you.